Magandang araw po sa inyo. Sa una po nating mga video, masaya na po tayo. Kasi yung isa nating kambing dyan na blackhead, nanganak na po. At inabangan po namin kasi hindi po namin alam kung sino yung nakakasa sa kanya. Si George ba o yung mga kambing natin na lalaki na doon natin nilagay sa kulungan natin dati. Kasi hindi namin siya nakita na nakasa ni George. Bigla siyang nabuntis. Inakala namin noong una na yung nakakasa sa kanya yung mga lalaki nating kambing na nasa loob ng kulungan or yung kambing natin na lalaki na nilagay natin dito dati. Pero kapon nung tiningnan natin yung kanyang anak, magandang klase naman, matangkad, tapos mga malalaki yung binti, isang lalaki. At nalungkot po tayo ng konti mga kaprobinsya kasi yung isa nating baka dito na pula, napaiay na po natin yan. Red Brahman pa sana yung ginamit natin na similya at saka white Brahman. Dalawang bisis po siya tinirahan para may konting sureball sana. Pero ang nangyari po, naglandi siya ulit. Nung pinuntahan natin siya dito, inobserbahan natin palagi. Inilapit pa natin sa kanya yung mga maliliit nating baka dyan, sila si Rigor at yung kanyang anak. Tinignan natin kung kasdahan ba niya o hindi. Nasayang lang yung similya na iniay sa kanya. Wala tayong magawa kasi naglandi siya ulit. Pero may good news po tayo mamaya mga kaprobinsya. Kahit medyo nalungkot tayo ng konti, ganoon naman talaga. Katulad sa ating mga baboy, may mga time na iniay natin pero hindi pa rin mabuntis. Pero may time naman na magsakis tayo. At hindi ko naman masasabi na ganoon talaga basta iay. Kasi yung mindset ng iba, sabihin nila agad basta iay hindi talaga mabuntis. Yun po ang sabi nila. Pero base po sa ating experience nito mga kaprobinsya, mapa-iay man or natural lang, may mga time din na ganyan na hindi mabuntis agad yung baka. Katulad dito, nung una po, nung nabili namin siya, sabi po ng may-ari or sabi po ng pinagbilihan natin na buntis na daw. So medyo mahal yung presyo dito pagbili natin kasi sabi nila buntis. Tapos nang dumating dito, naglandi siya ulit, pinakasahan natin. At saka nung nawalay na natin yung kanyang anak, naglandi naman siya kasabay ni Basya. Pero nung nanganak na siya tapos nawalay na natin, naglandi siya, pinakasahan natin siya ni Pogi dati, yung ating baka na malaki na taga-kasta, kasabayan ni Basya. Ang nangyari po, si Basya hindi naglandi ulit, siya naglandi naman siya. So base po sa ating experience nito, mapa-iay man or mapa-natural na sistema, may mga ganyan talaga na hindi mabuntis. Yan po ang ating na-experience. Siya, base sa aming experience sa kanya, hindi siya mabuntis sa unang kasta pa lang. At kailangan po nabantayan natin o obserbahan mula sa pagkasta or mula sa pag-iay. Obserbahan natin sa loob ng mga 1 to 21 days mula sa pag-iay or mula sa pagkasta. Katulad sa kanya, palagi natin silang inobserbahan. Sa mga nakarang araw po, naglandi siya ulit. Mas mabuti pa si Basya, sana buntis na siya. Kasi simula nang naiay siya, hindi siya naglandi na. Hindi na siya nag-ingay. At wala nang lumabas na kulay puti sa kanyang ari. Yan po si Basya, oh. Magdalawang buwan na po yung tiyan niya mula sa pag-iay sa kanya. At Red Brahman po yung ginamit natin. Sana mag-success. Kung sakaling makapunta dito yung ating kaibigan na technician, ipacheck natin para magkaroon tayo ng peace of mind. Hindi na tayo magdadalawang isip na siya ay buntis o hindi. Si Basya, base po sa ating experience sa kanya, ting isang kasa lang, buntis agad siya. Hindi katulad doon sa ating isa nating baka na pag makasahan siya ngayon, sa sunod na mga linggo naman maglandi naman siya. Hindi siya mabuntis sa unang kasta, sa madaling sabi. At hindi natin masabi na dahil EI hindi siya nabuntis kasi nasubukan din natin na natural yung ginamit natin or pinakasahan lang natin, hindi pa rin siya nabuntis. Ganun pa rin, hindi siya nabuntis sa unang kasta at maglandi naman siya, yung isa nating pulang baka.
At si Rigor mga kaprobinsya, yung anak ni Basya, pwede na namin itong iwalay. Mag 5 buwan na siya. Lagpas sa 4 na buwan na po si Rigor. At wala namang problema pag iwalay namin siya. Malakas na siyang kumain. Pag mawalay natin si Rigor, doon namin dalhin yung nanay niya. Ipaso namin doon para makasave naman kami sa kuan, mga kumpay dito. Ang maganda po sa amin ito, pag magwalay kami ng baka, nasa loob lang ng bakod si Rigor, hindi namin itali. Pero mabait naman si Rigor, hindi siya sutil. At malakas siya kumain kahit anong dahon, mapanapyer man or mapatubo man, malakas siyang kumain, wala nang problema. At yung isa nating baka dito, si Pugi Junior, purgahin natin ito ulit mga kaprobinsya. Napurga na namin ito ng isang bisis. Mabait na siya, oh. Hindi na siya masyadong mailap. Ang gusto ko po na lumabas ating mga baka dito ng mga magandang klase katulad ni Batang, ni Queen, ay gusto ko po yung babae para dagdag materials dito sa atin. Pero yung mga upgraded lang katulad nila ni Basya sa ating pulang baka, gusto ko po sa kanila lalaki yung anak nila para ifatin yung lalaki. Papung gwapo si Junior Poge, parang gininaw siya. Dito sa amin ngayon medyo malamig, nagtai siya mga kaprobinsya, kailangan siyang purgahin. Bigo may baba man. Awit ako eh. Kita ba? Gwapo na kasi tangkad. Si Rigor kapog yapon pero sapang ka. Bed, hulihin mo dong. Ikaw yung mahuli sa baka mo. Yan ang kapahika-pika, prebe ang sarap. Yan ang gagalam anay mo. Gagalam. Gagalam. Hindi kay gamay pa nanay. Dili gyud abi kay laki, dili ganahan mo haploy-haploy. Pas kay tindog sa. Ko anak din sa gaya no. Oo, mga jumpugay. Sa una. Ay idla na mo kalaki dong kasi yung labay-labaya gulay klaro. Wala taas ka pise. Wala ba sa pise ni ko ah? Rigor? Dagko ug dalam ganing bakahan eh. Anak eh ba? Kakakakaro. Uy, ato daw. Mura nagturo ni si Kuya Glawas oh. Rigor. Lalong mailap to si Kuan. Junior Pogi. Ok yun. Hoy re. Hulo. Dakpan ka. Buwi sa jo. Sawa na ma. Hiktan ko ma. Kilaban siya oh. Okay. Paduol bigyan ni mo dong. Hindi to dong. Ano may pisi? Murag si Pugi gamay sa amar si Kuan. Turo na Allah. Allah. Hugot ka, hugot. Pagkilaban yung mama niya oh. Kag mo ni mo maungay gor. Uli di ay di na unsa. Kare to bitaw kayo. Asi ko dapat kay manungay sungayan tas inahan. Ha? Hindi manimunahan eh. Ikaw. Aplo ya sapat. Lume. Junior. Siguro, siguro sa. Siguro makaot. Sa ara ron, imong kita tag pisi na. Dako ra ba kay na maglayog ato na ron. Giri-giri ka? Halog-halog ga. Atanurag kay niya mga bay nga baka. Pero laki lahi ra. Laki. Ha? Mong manablos ni magkita ka baluan ay samahan. Nya kay popahap na ko rigor.
Kaya minggu si Rigor tulog mi dihang laki. God girl. Di na ni pick up dahil. Pero wag gini may matulog sa kene. Di ko sa lain siya. Akba ba? Anong pareha ni Marites ba Marimar? Magsama niya, luoy kayo. Rigor mo, dihugot mo yung busa Rigor, oh. Kini karigor kay brad. Dak niya tumot. Hugot na sa. Lagi pa. Hugot na, alo agra. Mga oras ko maritis. Check up din sige kay mga kaprobinsya. May good news po tayo sa ating baka dito na lalaki, si Limer. Kanina sinasabi ko po na naglandi ulit yung baka natin doon na pula. At sinubukan namin na pakasahan siya ni Limer. Ang good news, si Limer kumasa na. At yung pula nating baka mga kaprobinsya, si Limer yung nakakasta. Yan. Lipay kami dire. Napakasaya po namin dito dahil kay Limer. Hindi ko po iniisip na kumasa siya. Inakala po natin na palakihin lang na siya natin dito at hindi siya kumasta. Parang nawala na tayo ng pag-asa ba? Lalo na yung pinalabas natin siya na mag-ika-ika siya naglakad. Parang nagkiong. Pero nung nag-chat sa atin yung mga kasama natin dito, kasi nung naglandi yung baka natin na pula, wala po tayo dito. Nakauwi po tayo doon sa Baes. Sabi nila, ano ba daw yung gagawin nila? Pakasahan lang or ipaiay ko? Sabi ko po, hindi siya nabuntis nung pinaiay natin. So subukan naman natin ngayon yung natural na breeding. Subukan nyo po na pakasahan ni Limer. Kung hindi ko masa si Limer, ibitas yung pakasahin nyo. At pagkatapos ng mga ilang minuto, nag-chat sila sa akin na good news, si Limer kumasa na. At nakasahan po ni Limer yung baka natin na pula. So kahit nalungkot tayo nung una, nung nag-chat sa atin yung mga kasama natin dito na yung isa nating baka dito na pula naglandi ulit, parang nalungkot ako kasi pinaiay po natin siya. Tapos excited po tayo na manganak siya ng galing sa iay na Red Brahman o Red Brahman ba yung lumabas. Pero nung nag-report sila sa atin na si Limer ay kumasa na or si Limer yung nakakasa sa kanya, napakasaya ko po. Grabe. So ngayon dito mga kaprobinsya, may abangan naman tayo. May abangan tayo na anak ni Limer. Sana mabuntis yung pula nating baka at si Limer yung tatay. Napakagwapo ni Limer mga kaprobinsya para sa akin lang. Siya po ay isang Indo-Brahman. Galing po siya sa Batangas. Good job Limer ha. At bala ko po na painumin siya ng itlog. Galit siya sa atin oh. Painumin siya ng itlog. Tirahan ng vitamins palagi basta para palagi siyang kondisyon. At ang pangarap ko po dito, dumami yung kanyang lahi. So ang mangyari po mga kaprobinsya, kung sakaling kumasa na siya palagi, pwede na hindi tayo magpaiay. Yung lahi ni Limer yung paramihin natin kung sakali. At sana lang kondisyon siya palagi. Kaming lahat masaya kami na kumasa na si Limer kasi siya po yung hinihintay namin na makakasta. At yung pula nating baka, hindi naman siya masyadong native, medyo upgraded naman siya. At mga ganang klase naman yung mga anak niya. So sana mabuntis siya at magmana kay Limer yung anak niya. Tingnan niyo po yung tainga niya mga kaprobinsya, parang kambing yung kanyang tainga. Marami pong nag-aabang ni Limer na makakasta. At ngayon po, si Limer, good news. Magandang balita talaga kasi nakakasta na siya sa ating baka. Sana po mabreed natin si Limer at si Batang or Quinay para doon natin makikita ang napakagandang klaseng baka. Yung pulang baka yung naka-virgin sa kanya mga kaprobinsya. Sana lang tuloy-tuloy na to. Kung sakaling may maglandi dyan sa ating mga baka, sana makasana siya ng Limer. Yung totoong naglandi mga kaprobinsya, kahit maliit pa yan, kahit malaki yung baka natin, makasahan pa rin niya. Magpakasayan. Basta hindi lang natin pilitin. Balak ko po dito na magpagawa ng kuan para kasahan ni Limer. Para hindi po mahirapan yung babae. Yung bakal yung gamitin natin yung tubo. Yan. Pagkatapos yung kumain mga kaprobinsya, ipalabas natin siya. Kasi
Kasi masaya po tayo kay Limer. Nung una sinabi ko po na kahit magkaroon lang siya dito ng isang anak, at ngayon na nakakasama siya, may abangan tayo. Ano kaya ang magiging tsura sa kailang anak. Tingnan niyo po yung tainga niya. Gwapo kayo, mahaba. Parang kambing, sabi ng iba. Pag may makabisita dito sa ating area, tapos mahilig sa baka at makita nila si Limer, na mga sila kay Limer, napakagwapo daw, sabi nila. At gwapo naman. Totoo naman na gwapo. So, yan po ang update sa ating mga alagang baka dito ngayon. Kahit malungkot tayo nung una, kasi naglandig yung isa nating baka na pula, pero nawala lahat yung ating lungkot nung nalalaman natin na pumasa na si Limer. Si Limer, isang taon pa siya dito sa ating area. Nag-isang taon siya last Pebrero. Si Limer po, pag umabot siya dito ng mga 2 taon or mga 1 taon mula ngayon, napakalaking baka na. At yung katawan niya, tamang-tama lang naman sa ngayon. Gawal naman si Bitas. Hindi naman siya masyadong mataba ngayon mga kaprobinsya. Kinontrol po natin yung pagkain na binigay sa kanya. Kakaunti lang yung feeds na nilagay namin. So, Copramil yung marami. Yung feeds para pahumot lang. So sa mga followers natin dyan nag-aabang na kumasa na si Limer, yan po ang napakalaking good news sa ating baka. Limer, good job ha, good job. Good job. Huwag kang magtapag-tapangan dito. Katulad ni George. Kasi si George nang habol. Napakahirap mga kaprobinsya pag baka yung manghabol sa atin. Hindi yan mapagilan. Hindi na paliguan si Limer. Sana tuloy-tuloy na po yan, Limer ha. Isa natin baka dito. Sa ngayon po, dito yung mga baka natin na mga lalaki. Pang-pito yung 2 na maliit, si Rigor at si Junior Poge. Sila yung kapalit dito kung sakaling magbinta tayo ng baka. Pautang ng Limer oh. Mataba na yung mga bago nating baka dito. 3 po sila. Ito yung nabili lang natin sa Panyabunan. Yung isa doon na medyo payat dati nung dumating dito. Ngayon mataba na rin. Lalo na si Bitas. Napakagwapo na yung katawan ni Bitas. Malaki na. Tapos kung hindi pa sana kumasa si Limer, siya sana yung makatira doon sa ating baka na pula. Pero kumasa si Limer, back up lang to si Bitas mga kaprobinsya. Back up lang to. Pating ko po ha. Napakalakas niyang kumain ng tubo. Napakaganda sana ng sakyan. Gusto sa naming palabasan yung mga baka natin dito, pero yung si Bitas mahirap tigilan. Malakas. Okay lang pag may babae dyan sa labas na naglandi, para pag makalabas siya, doon siya pumunta agad sa babaeng baka. Pero pag wala, delikado. Wow. Nagpahimas lang si Bitas. Pero pag doon tayo sa labas, delikado to. Sa ngayon po, palaging umulan dito sa amin. Hindi pa natin napaayos yung tubig namin na galing dun sa may falls. Kasi palaging may baha. Pag ayusin namin ngayon, tapos mamayang hapon may ulan naman or mamayang gabi, masira pa rin yung kuan namin. Si Bitas po mga kaprobinsya, parang sanay na siya sa atin na himas-himasin.
Lami kisakyan siya. Mas matangkad sa kanya si Pugi dati. Si Bitas po nasa 2 taon na siya dito sa ating area. Kahit hindi masyadong hybrid yung baka natin pula, pero at least si Limer yung nakakasta. So, mangganda naman yung kinalabasan. Kung sakali magmana kay Limer at saka babae, gawin nating inahin dito. Kung sakaling mabuntis. Kung sakaling lalaki, pwede natin ifatining. Basta may bakante pa yung kulungan natin. Pero kung wala na tayong bakante dito sa ating mga kulungan, sa sunod na mga taon, hindi natin alam kung ano yung mangyari, pwede natin ibenta. Pag si Limer mga kaprobinsya, nasa insaktong edad, napakalaking baka na siguro. Katulad ni Bitas. Si Limer batang bata pa. Base po sa ating experience dito, doon po lumaki ng husto yung katawan nila pag nasa insaktong edad na. Pag manghingo na ba, malakas silang kumain. Yung baka natin dito na galing sa dudol bakong na isa, mas malakas pa kumain yung isa na ring baka dito na medyo may edad na. Ito po, may edad na to kasi nung nabili natin siya nang hingo na. Pero matapang din to. Medyo siya po yung pinaka-native dito sa ating mga baka na 5. Pero mura lang naman siya, hindi naman siya masyadong mahal. Ito kailangan natin itong patagalin dito para lumaki siya. Lagi na din i-check yung ganyang busal. Mabait to, yung baka na to mga kaprobinsya. Ito lang yung medyo matapang oh. Ito masyadong napahima sa atin oh. Galit siya agad oh. Pero yan lang po ang advantage sa mga baka na naka-confine or nakakulong. Kasi kahit matapang sila, hindi po delikado kasi nasa loob na sila ng kulungan. Hindi katulad pag palagi natin pinapastol, tapos matapang yung alaga natin, napaka-delikado. Baka masungayan tayo. So yan po ang update sa ating baka na si Limer mga kaprobinsya. Good news na good news. Dahil yan po ang inaabangan natin, yan po ang hinihintay natin kung kailan siya kumasta. Ilang beses po natin siya sinubukan na pakasahin, pero baliwala lang sa kanya nung una. Pero ngayon, may isang baka na siya dito sa atin na nakasahan. Sana po mabuntis yun or mag-success. Yung kalabaw natin mga kaprobinsya oh, pinakala ko po na nakawala yung ibon natin na itim, si pare-pare. Kasi may ibon na nakasampa sa likuran ng ating kalabaw na si Palo. Yung martaniko ang tawag sa amin. Kinakain siguro yan yung mga kuto. Yan oh. Pati yung garapata, kinain din nila. Nakasakay sa ating kalabaw. Pero hindi po sa makita ng ating kamera. Kasi maliit lang, tapos itumpa. Lumipad na. Yung kalabaw din natin na si Palo mga kaprobinsya, palaki din yung katawan niya. Napakabilis niyang lumaki. Marami po mga kalabaw dito na mas matanda pa sa kanya. Pero ngayon, siya yung pinakamalaki dito sa aming area. At napakagwapo din. Kaya pag may mga kakilala ako na gustong mag-alaga ng kalabaw, sinabi ko po sa kanila na napakaganda basta may lahi ng kalabaw yung alagaan natin. Katulad kay Palo. Si Palo, may 1 taon pa siya dito sa atin last January. At tingnan niyo po yung katawan niya. Napakalaki na. At mukhang nagsawa siya sa napier. Hindi niya kinain yung napier niya. Doon siya kumain sa mga damo. Pag umabot siya ng 1 taon dito sa atin mula ngayon, napakalaking sapat na daw, sabi sa ating mga kaibigan dito. Napakalaking kalabaw na. At si Palo, bihasa na siya maghila ng karosa, maghila ng rayos, yung may gulong. Pero hindi siya masyadong bihasa sa pag-araro. Maliit lang yung area namin dito na pwedeng ipa-araro natin. Parang training area lang sa pag-araro. Hindi katulad sa ibang mga kalabaw na araw-araw po ginamit sa pag-araro mga kaprobinsya. Yun po ang bihasang bihasa or sanay na sanay. Si Palo, doon siya nasanay sa paghila ng karosa kasi araw-araw po siyang ginamit, tagahakot ng kumpay para sa mga baka. Yung kulay ni Palo minsan maging itim yan, pero ngayon tingnan nyo po, hindi na po pure itim yung kanyang kulay. At upgraded lang si Palo mga kaprobinsya. Parang yung nanay niya native lang, tapos nakasahan ng bupalo.
Kaya may halong bupalo na siya. Sabi ko po sa ating mga kasama dito, lalo na yung taga-pakain sa kanya, dapat hindi po sila magkumpiyansa. Kasi kalabaw lang yan. Tapos malaki na yung katawan ni Palo, delikado. Baka sa sobrang kumpiyansa masungayan sila. Kasi si Palo mga kaprobinsya, napapansin po namin dito na may ugali siya. Lalo na pag hindi niya kilala tapos lumapit sa kanya, parang magalit siya. Yan. Nang-miss niyang kumain ng damo. Pag kalabaw lang yung itrain, hindi kami natakot. Ilang kalabaw na po yung natrain namin dito sa paghila ng karosa. Lalo na yung si Palo. At si Rambo, nahirapan din kami ni Rambo dati na tinuruan namin si Rambo sa paghila ng karosa. Pero hindi kami sumuko dahil hindi kami takot sa mga kalabaw. Sa mga nakarang video namin, bawasan sana namin yung aming mga hito dito. Pero hindi na po sila kumain sa wati na aming pain. Bawasan namin para kung maubos sila, mag-alaga kami ng asula. Lagyan namin ng asula ulit dito. Kung maubos yung ating mga hito. Hindi naman sila dumami. Kaya tumigil na tayo sa pag-alaga ng hito. Ang ginawa namin kahapon kasi wala kaming pang ulam, yung hinarvest namin, yung aming tilapia. Yan. Marami naman kaming tilapia dito. Napakadali lang naman hulihin. Tapos may mga crayfishing kami dito. Balak po namin na dagdagan ng mga dahon ng niyog para may mataguan yung mga crayfish na mga maliliit. Kasi nung nag-harvest kami ng crayfish dito, marami po yung na-harvest namin. May nahuli din kami ng mga bullfrog. Tapos nung kinatay nila yung bullfrog, napapansin po sa aming mga kasama na may mga krillings sa loob ng tiyan ng bullfrog. So yan po ang hinala namin kung bakit hindi dumami ng husto yung aming mga crayfish dito, dahil yung mga krillings unti-unti lang kinain ng mga bullfrog. At sa ngayon hindi pa namin nahuli sila. Ang ginawa lang namin para may mataguan yung mga krillings, nilagyan namin dyan ng mga niyog. Yan, kakaunti pa lang yung nalagay, dagdagan namin yan. At mukhang effective mga kaprobinsya kasi ngayon pa lang napakaraming fingerlings ng tilapia na nakita natin, no? Hindi sila basta-bastang makain ng mga tilapia, basta may mataguan sila. Napakarami Noong na hindi kami nakakita ng ganyan karami na mga fingerlings nung hindi pa kami naglagay dito ng dahon ng niyog. Pero ngayon na nilagyan namin ng mga tangkay ng niyog sa ilalim, sa gilid, napapasin ko po na napakaraming mga tilapia na mga maliliit dahil hindi sila basta-bastang mahuli, may mataguan sila. So ang gagawin namin dito, dagdagan pa namin yung mga tangkay ng niyog na nilagay dito. Pati dito sa kabila, maglagay din kami dito ng tangkay ng niyog. Marami namang tangkay ng niyog doon. Ilagay namin dito sa gilid para pati yung mga similya ng tilapia may mataguan. Mga kaprobinsya, kaya na po yung pagkain namin. Gulay, sari-saring gulay na may gata, lami kayo. Tapos may langka, yan, umot kayo, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So kain na. Nagkukumpay yun. Kadaghan lagi yung bandong, pilit mo nyo. Ngayon ko kay buwang magmalaya. Di manam. Malaya sa mga tayo. Ano dahon. Baik sa pagkapukong nila. Ano? Di ba daw? Katanga dito daw. Sili ha? Tayo gitap. Kulinis dulong rin apakah unang ka. Tapos ito nga guys. Kadang kayak saya nih. Ay,
pwede mong hinatag yung bunga ng kaan ito sa. Kaya kung mo usap dito sa kinaguan ng spray. Dili mataktak. Tayo si Prehan nga. Hindi manang Kuston. kaya ka nang mapay pagkuan ba? Sugot. Yun usa kuston. Pag-aso dito, Siguro nga. Ay ka puto sa to. Sulit trihon ba ng mga kuan mo nga manggaw. Yung mga tanong-tanong. Mutir may nalang pusta naman to. naghan bunga. Nagko. Yung dagko niya, wala ka ba doon? Buo. Kaya wala dagko. Hindi. Sana. Ay, doon doon ang nakit ang dagko. Ayaw wala eh. Yung Loy, dagko may na, loy. yawa ka ito. Naglaro mo ka asa. Di pang taong dyan mo. Asa daw? Yung termilo. Dagko na daw. Balong bobot. Balong ang kanto. Yung nga. Dagko. Ang napoy-toy-toy. Ano mo gidaw na mga kabata? Malilahon. Nga rin ang bunga niya. Mayroon mga larang. Pero ito speaker sa, kausap din sa bunga. Nung sa tanong ng larang na. Gato wala di ka bunga to ka na eh. Kung dito sa likod ba? Suke! Ang paglahat ng sinilyahan.